Isang mapagpalang pagbati po madlang netizen. Mabuhay po tayong lahat at unahin po natin si Papa God, no? Balitang pag-uusapan natin mula sa ABS-CBN News. Pa-subscribe po ang kanilang channel at sana po dito rin sa atin makapag-subscribe po kayo. And then para po whenever nagagawa tayo ng ganitong klaseng video, ma-notify po kayo, no? At ito nga po ang pag-uusapan nila dito, interview kay dating former Justice Antonio Carpio regarding dito sa inilalabas ng China na bagong patakaran nila. Ito nga daw na June 15 na pagka meron daw nag-trespass dito sa West Philippine Sea o sinasabi nilang South China Sea, manghuhuli daw sila at ikukulong nila ng walang paglilitis. So talagang garapalan na yung ginagawa nila, no? Hindi ko alam kung ito ay pananakot lang sa atin, sa mga Pilipino at or talagang gagawin nila kahit kanino pumasok na trespasser doon, no? So doon natin malalaman sa John 15 kung talagang ito tututuhanin nila kasi malaking problema ng China to pag ginawa nila, no? At halina't umpisahan po natin panoorin, magna netizen. Magandang umaga sa mga listeners natin. Opo, narinig ko na po ang ilang mga senador natin na sinasabi nila ay may existing provision sa UNCLOS o sa United Nations Convention on the Law of the Sea na kung saan nanalo tayo dito tungkol sa karapatan ng Pilipinas na angkinin ang mga lugar sa West Philippine Sea na talaga namang sa atin. So, anong magiging implikasyon nito kung ipipilit ito ng China na gawin ang gusto nila na hulihin ang mga Pilipino na papasok ko sa lugar na kanilang inaangkin? Lalong-lalong na mga isda, nagpahayag na mga isda na hindi sila hinto at papasok pa rin. Yung pag inaresto at saka kinulong nila yung mga fishermen natin, pwede tayo, we can file a case, punta ulit tayo sa UNCLOS Tribunal. Okay. Kasi klaro naman na labag sa UNCLOS yung ginawa nila, bawal na hulihin nila yung mga... Bawal na bawal talaga yun, no? Nasa EEZ natin yun, no? Exclusive Economic Zone natin yun. Kasi sabi nga ng UNCLOS, bawat bansa na nakapalibot dito sa Southeast Asia, may mga karapatan na tigto 200 nautical miles, no? Pasok sa atin yan, no? Tapos sasabihin ng China na hulihin nila pag may nangisda doon o may dumaan. Sana, subukan ng Amerika na dumaan sila doon at daladala nila yung mga warship nila. Ewan ko na lang kung sitahin sila ng mga Chekwa na yan, no? Doon natin malalaman yung lakas talaga ng loob nila. Fishermen natin sa sarili nating exclusive economic zone. Opo. Sabi ng UNCLOS sa Arbitral Award, meron tayong 200 nautical mile exclusive economic zone from the baseline sa Philippines, no? So hindi nila tayo pwede hintuin mangingisda dyan sa ating exclusive economic zone. Tinawag yan exclusive economic zone kasi eksklusibo yan para sa mga Filipino fishermen, no? Opo. So pag hininto nila yung mga fishermen natin, pag inaresto nila o kinulong nila, pwede tayo magsampa ng kaso sa UNCLOS Tribunal. At saka yung UNCLOS Tribunal, mag-i-issue yan ng order to China to release the fishermen at saka wag na hintuin mangingisda yung mga Filipino fishermen sa sarili nating exclusive economic zone. Sigurado yan. Yan ang order ng Arbitral Tribunal dahil sinabi na nila exclusive economic zone natin yan. Sinabi na nila yan sa Arbitral Award. So pag exclusive economic zone natin yan, walang karapatan ng China na hintuin tayo mangingisda dyan. Okay. Di ba ang Philippine government po ay kinasuhan ng China sa
sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong 2013. At sa ruling ho ng korte ay pabor sa ating bansa noong July 2016. Medyo ilang taon din ho yun. At binasura ang 9-dash claim ng China, kung natatandaan po natin. Yun ang sinasabi sa South China Sea. Binasura na nga yung madla netizen, no? Yung 9-dash line nila. Ngayon, ginawa pa nilang 10-dash line. Grabe talaga, no? Kapal talaga ng mukha. Tapos ngayon, manghuhuli pa sila. Grabe talagang mapagtutulong-tulungan na sila ng buong mundo yan sa ginagawa nilang mga karahasan na yan. Pero, ang problema ho dito, Justice, yung UNCLOS at saka itong sa The Hague ay hindi ho kinikilala ng China. Paano yun? Tama yan, hindi kinikilala. Hindi nila kinikilala yung sariling pirma rin nila, no? Kasi isa sila sa pumirma dyan eh, sa UNCLOS, no? United Nations Convention on the Law of the Sea, no? Yun yung meaning ng UNCLOS. Tapos, isa sila sa pumirma doon, yung mga China na yan. Tapos, hindi nila kinikilala yung mga rules na yan, no? Dahil nagiging swapang sila at kinakaya-kaya kasi nila tayo, no? Pero bawal yan, labag sa batas yan. Kaya dapat yan, itigil nila yan, no? Kung ayaw nila ng malaking gulo. Pero every time na tuwing mag-joint sale tayo dyan sa West Philippine Sea, tuwing mag-freedom of navigation operation ng US at saka yung allied countries, Yun. sinasabi nila sa China na hindi sa inyo ito, itong dagat na ito, exclusive economic zone ito ng Pilipinas, per the arbitral award. So, hindi naman mahinto ng China. So, hindi masangkop ng China yung West Philippine Sea. Dahil madaming mga US and allied warships dumadaan dyan. At saka sinasabi nila, ito ay exclusive economic zone ng Pilipinas based on the arbitral award. So, yun ang pinakamalakas na enforcement ng... Kasi meron tayong pinanghahawakan at kahit may pinanghahawakan tayo, kung tayo lang ang nagsasalita sa China, talagang pakipantenga nila, bahala kayo kahit inyo yan, amin yan. Gugustuhin nila kasi kayang-kaya nila tayo, no? Pero kita mo, pag Amerika dumaan dun sa exclusive economic zone ng Pilipinas, na meron tayong balikatan, kaya yun, magsasalita lang ng gano'n ng iraradyo lang ng American yun, wala na, tahimik na sila, no? Wala silang magawa kasi alam nila na labag yung ginagawa nila, no? At hindi nila kaya yung medyo malalaking bansa. Kahit nga yung mga Thailand lang yung mga Vietnam at Malaysia ngayon na pumapalag sa kanya, wala na, hindi niya na binubuli kasi pumalag na Dapat tayong mga Pilipino sa government natin, magkaroon din sana tayo ng kahit kaunting pangit. Dahil naman, nasa likod naman natin yung maraming bansang nakasuporta sa atin na talagang alam na nasa tama tayo, di ba? Ang arbitral award, dumadaan sila dyan, tsaka sinasabi nila sa China, hindi sa inyo ito, kaya andito kami. Okay. So, ito mga kalyado natin, yung mga kumakampi sa atin, katulad ng Amerika, Japan, Australia, at maging France, ito na ang pagkakataon sa ating mga allies na ito na ipakilala sa China na meron silang violation kapag ginawa nila na damputin ng mga Pilipino na dadaan sa may West Philippine Sea. Tama yan. Ang gagawin nila, they will continue to sail sa West Philippine Sea. Okay. So, they will continue to tell China na hindi sa inyo ito. Andito kami, arestuhin ninyo kami kung gusto ninyo. Hindi naman nila kaya. Kasi sabi ng China, arestuhin namin lahat ng mga dayuhan na fishermen at saka mga warships. Opo. Ayun sila, dadaan sila. Yan yung aabangan natin kung kaya talaga nilang gawin, no? Itong June.
they will sail, mag-maneuver sila, naval drills, walang magawa talaga ang China. So yung enforce yung China. Isa pa nga pala po yan, no? Gaya ng sinasabi ko sa mga nakaraang kong vlogs, dapat talaga po, drill na natin yan, madlang netizen, yung langis natin dito sa Escudasyon malapit, no? Kasi talagang hangad ng China yan na makuha nila yan. At tayo naman, nauubos na yung langis natin, ika nga nito, ni Justice Antonio Carpio, na dito sa Lampaya, paubos na yung langis natin, 1 to 2 years na lang. So ano pang iniintay ng gobyerno natin na meron naman tayong langis dito na talagang magandang klaseng langis pa kasi geothermal gas daw yung nandun. No? Humingi tayo ng saklolo sa allied natin na ninunong Amerika na magpa-escort tayo habang dinidrill natin yung langis natin at may mga kasamang warship nila at pati warship natin. So, ewan ko na lang kung pagbawalan pa tayo ng China, no? Imposibleng makaporma yun. Kung ang Vietnam nga at ang Malaysia at Thailand, ginawa nila yan na nag-drill sila ng langis kahit pinagbawalan sila ng Chino, wala namang digmaan nangyari o lusuban, no? Wala silang nagawa, puro panduduro lang at puro salita lang ang ginagawa nilang pananakot sa mga kaya nilang bansa. No? Sana dapat talaga sa ating Pangulo, maisip na to at mapag-usapan na sa Senado kung paano at kailan i-drill yung langis natin. Sana itong susunod na buwan na gawin na, no? Para naman na sa ganun, magamit natin yung atin. Kesa naman mamaya mawala pa yung allied natin, lalong di natin ma-drill yung langis natin, di ba? Mauubos na yung langis natin sa Lampaya, Ano pa ba iniintay natin? Chinese Coast Guard regulation, hindi matutupad yun. Pag tayo lang pwede nila arestuhin, yung mga maliliit natin fishermen. Pero pag ginawa nila yan, may oportunidad tayo na mag-abla uli, no? We will sasampa ulit tayo ng kaso sa UNCLOS Tribunal at saka sigurado matatalo sila dyan. Opo. So, paano po kung ang gawin ng China ay ang kanilang hulihin ay Coast Guard mismo? Ano yan? Iba na yun. Iba na yun. Kasi yung Coast Guard natin, hindi magpapahuli yan. Oo. So, magkakaroon ng labanan. Pag inatake nila, armed. Dapat labanan na, no? Kasi, na yun, pambabastos na yun sa mga officials natin, no? Ano pang ginagawa at nagisundalo natin yung mga yon, di ba? Sila yung bantay dyan sa karagatan, tapos nando sa EEZ natin, huhulihin sila, sampal at batok na lang ang inabot nila sa ganung pagkakataon na nakikita ng buong mundo. Never. At saka nasa atin yung panig ng buong bansa, no? At alam naman ng lahat kung ano yung ginagawa talaga na mali ng China. At marami na ring inis dyan na bansa kasi nga suga pa yan, garapal yan, sakin, no? Pangit ng ugali niya, lahat ata ng kapangitan ng ugali ng isang tao nasa kanila na. Grabe itong mga Chinese na to. Sana mag-isip-isip kayo, no? Attack on our Coast Guard, we can invoke the Mutual Defense Treaty. Ayaw nila yan. They don't want to give the US an excuse to intervene. So, hindi nila gagawin yan. Kasi, that's counterproductive sa kanila yan. Opo. Sa pagkakataong ito, Justice, itong ating mga allies, itong mga kaibigan natin na bansa na katulad ng Amerika, Japan, Australia at France, ito ang pagkakataon na subukan nila na dumaan sa mga lugar na yan na inaangkin ng China kung sila ay huhulihin din ng China. Tama yan. Oo. So, dapat magpatrolya na sila ngayon. Tingnan natin anong gagawin ng China. Okay. Ito ang magandang pagkakataon na ipakita nila sa China, oy, hindi inyo yan. National water pa rin yan. At saka lumalabas na pag-aarian ng Pilipinas. Parang gano'n, no? Justice, pwede ba yun? Tama yun. Okay. Sige, abangan mo natin. Pero pag tayo nagkaso sa kanila, pag may dinampot, matagal-tagal din ang proseso nila. Well, last time, 3 years. Pero ito, limited yung maliit lang yung issue So, palagay ko, mas mabilis ito ngayon. At saka,
hindi sisipot yung China kasi alam nila matatalo sila eh. Na illegal yung ginagawa nila, ganon? Yes, alam nila matatalo sila kasi klarong-klaro na hindi sa kanila yung EEZ natin. Opo, at saka ang sinasabi pwedeng ibilanggo nila ng walang paglilitis, walang hearing. Bawal Violation din yun. yun sa international law. Kailangan may due process. Opo. Okay, Justice, maraming salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga po. Maraming salamat, kabayan. Maraming salamat sa mga taga-kinig natin. Si Okay, alright. Madlang netizen, hanggang dito na lang muna po uli, no? At yun nga, tignan natin yung tigmas ng China. Itong darating na June 15 daw. At manghuhuli daw sila sa mga dadaan sa South China Sea na ang atin naman, ang pangalan natin dyan, West Philippine Sea, no? So, nasa EEZ natin yan. At may mga malayang naglalayag naman dyan. Sana lahat yung sinasabi nga, no? Ay general yan na kahit na Thailand, Vietnam, ang dumaan na fisherman dyan, dapat hulihin nila para makita ng buong mundo kung gaano sila katibay talaga at katotoo yung sinasabi nila na kahit sino daw di ba? So, pero kung tayo lang ang gagawin nilang ganyan, wala, namimili lang sila at hindi rin tayo papayag doon, no? Papalag na tayo, no? So, bawal yun. Talagang magpapatong-patong ang kaso nila. Sabi nga din nito ni Justice Antonio Carpio na pag yung Philippine Coast Guard natin ang talagang huhulihin nila, papalag talaga yan. Mga sundalo yan Dagok na sa atin yun pag di pa sila pumalag. No? Madlang netizen. So hanggang sa muli po, si Tio Paing po ito ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Kapayapaan lang mga Chekwa.